Hello beautiful people! Welcome back to my channel. It's your Mama Sam. So, kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? So, syempre maraming salamat sa panonood nyo dito sa Sam TV na lagi kayong nanonood. Maraming salamat sa mga sumusubaybay dyan. And then, ayun nga. So, ano ba yung ginawa natin today? Today ay syempre naglaba ako ng mga puti. Kasi bukod kasi yung puti, bukod yung dicolor. So, inuna ko yung dicolor nung kahapon. Tapos, ngayon naman yung puti. Tapos, ayun. So, lumabas kami ni Nu kasi sabi niya ayaw daw niya dito sa bahay. Gusto daw niya kumain doon sa labas. Nilibre naman niya ako. Siya naman yung gumastos. Kaya okay lang yon. Tapos, bumili kami sa McDonald's kasi nagtambay kami doon. At doon ako gumawa ng mga ginagawa ko. So, bumalik kami dito sa bahay mga 5 p.m. na or magsi-6 kasi dumaan pa ako ng doktor. Kasi sabi ko nga, yung tuhod ko kasi diba nung nakaraan, 2 weeks ago, namaga siya. Pagkatapos, binigyan akong gamot. So, hindi ko alam kung kailangan ko pa ba uminom ng gamot o kailangan ko nang mag-stop. Sabi ko naman doon sa doktor, may konting sakit pa. Hindi namang masakit. Parang pag yung parang may kumbaga parang kumbaga sa lindol, may shock pa, ganon. So, sabi ko naman, hindi naman masyadong masakit. Better na siya. More than noong unang naramdaman ko. So, ibig sabihin, magaling na siya. Kaya lang, meron pang nararamdaman na sabi niya, effect daw yun ng nung injection sa akin. Oo nga naman, kapag pinipisil-pisil ko yung sa puwet ko, yung in-inject sa akin, medyo masakit-sakit pa. So, sabi ko, grabe yung gamot ha. So, yun. So, syempre, mas maganda pa rin na pinapacheck mo bago ka uminom ng gamot uli kung kailangan. Pero sabi niya hindi na daw kailangan. So, good. Pero, syempre, yung BP ko, chinek nila, bumaba lang ng konti. Nung una, 160/90. So, medyo mataas, di ba? So, ngayon, chinek uli nila, 153/90 pa din. Ang sabi niya sa akin, dapat daw, 140/90. So, okay daw yun. So, binigyan nila ako ng gamot. Sabi ko naman, mula nung bata pa ako, hypertension na talaga ako. Ganun talaga kataas yung dugo ko. Kaya hindi ako nasusurprise. Dati umabot siya 150, 160, 180, mga ganon. Pero, ayun, mas maganda na rin uminom tayo ng gamot kasi syempre hindi na tayo pabata. Hindi naman, kumbaga parang wag tayong makampante. So, kung kaya namang gamutin na natin ng maaga. Saka yun, sabi niya mag-diet daw ako. Alam niyo, sa totoo lang, dati nga, 90 kilos ako. Ngayon, 83 kilos na lang. So, ang laki na nung binaba ko. Hindi naman na siya tumataas, hindi rin siya bumababa. Pero, syempre, siguro targetin natin, siguro mga 81, ganon, or 80, para mas bongga. So, mag-less pa tayo ng 3 kilos. So, ganun na ako nung, diba? So, yun. So, syempre, ingatan natin yung health natin. Ang health ay kayamanan. Sabi ng ganon. So, kahit wala kang pera, basta good yung health mo, bongga yon. Kasi syempre, doon ka makakagawa ng pera kung maganda ang health mo. Kung hindi ka naman maganda yung health mo, syempre, hindi ka makakapagtrabaho, di ba? So, kailangan talaga good health lagi. Saka siguro exercise talaga. Tinatamad kasi ako mag-exercise kasi naman napapagod na ako sa mga ginagawa ko. Galing ka school, tapos uuwi ka, tapos ayun, stressful. Charot. Anyway, so eto nga, may chika tayo ngayon. Ang chika naman natin tonight is, kamusta naman yung mga paborito kong beauty queen dito sa Thailand? At sino-sino ba to? Syempre, i-share ko naman sa inyo. Syempre, mahilig ako sa beauty pageant. Ang mga vlog ko ay beauty pageant. So, i-share ko rin naman dito sa Sam TV kung sino nga ba ang mga queens na paborito ko dito sa Thailand. Ay nako, syempre madami. Madami akong paborito na queens. Actually, marami akong nakitang beauty queen dito. Iba yung beauty queen nila, iba yung beauty queen natin. Yung beauty queens nila, syempre, una, payat na payat talaga. Sa atin kasi medyo may laman-laman pa. Payat na payat, sobrang payat. Tapos, matatangkad. Matatangkad talaga sila. And then, bukod doon sa matatangkad sila, ritokada, charot. Mga gawa.
Kasi ganun talaga, pag papasok sila sa beauty contest, papagawa sila ng bonggang-bongga para mas gumanda sila. Pero sa totoo lang guys, sa atin lang naman yung parang unsensitive natin doon sa, ay nako, nagpagawa siya ng ilong, nagpagawa siya ng bibig, nagpagawa siya ng lahat. But guys, sa totoo lang, walang masama pag nagpagawa. Ang importante is maganda ang gawa. Mahirap yung nagpagawa ka, tapos lalo ka pang pumangit, di ba? So, dapat pag nagpagawa ka, ay gaganda ka ng bonggang-bongga. Pero, kung magpapagawa ka, dapat meron kang anda talaga. Kasi kung wala kang pera, good luck naman sa'yo, di ba? So, magastos. Magastos kung papasok ka sa ganitong industriya, magastos kung gagastusan mo talaga yung sarili mo kasi doon pa lang sa mga maintenance na kailangan mo, Diyos ko, nakakaloka na yan. Kung magpapagawa ka ng ilong, syempre malaki yung magagastos. Kung gusto mo talaga ng magandang ilong, syempre doon ka sa magandang doktor na pumunta. And then magpapagawa ka ng ngipin, magastos. Kasi ang mga ngipin dito nasa 50,000 baht ha. So it's a 75 to 80,000 baht. Ganon. Pero maganda ka talaga. Tapos, syempre, may mga botox pa yan. Yung botox naman, hindi naman isang inject lang, okay na, winner na. So, kailangan din niya i-maintenance after 6 months, after 3 months. So, kailangan turok ka ng turok, o, di ba? Tapos, maganda nga lang yung mga turok nila dito kasi talagang, yung gumagalaw naman yung pes mo, ganon. Tapos, syempre, may mga dermatology pa. Syempre, hindi lang naman ganun basta-basta. Kung chupa-chupangang clinic ang pinuntahan mo, ayun, mga 5,000. Syempre, hindi ka naman gaganda doon. Kailangan gumastos ka ng mga 20K pataas. Ganon. Ayun, maganda ka na nun. Pero, syempre, kung iisipin mo, hindi lang naman to one time. Hindi ka lang naman pupunta doon sa doktor. Sige, magpapagawa ka. Magpapa-cleaning ka o magpapaayos ka ng pillar ka. Hindi lang siya one time. Kailangan maintenance talaga siya. So, kasi after 3 months, mawawala yung effect. So, kailangan mo na namang magpagawa. Yung iba nga, ito, yung bakit ba ang puputi nila na sobra-sobra? Kasi nag-i-inject sila ng vitamin C. Ayun yung binubooster yung vitamin C nila. So, ayun, doon pa lang, Diyos ko, sobrang mahal na yun. 'Di ba? Parang 12,000 every week ha. So, kasi every week yun. Pero, ganda ka naman talaga, magiging Diyosa ka, ganon. Ay nako, nakakaloka kung iisipin mo. Hindi siya madali, pero alam mo yun, yung kumbaga parang magastos talaga. But, syempre, bongga naman ang kapalit nun. Kasi syempre, madali kang makukuhang influencer, madali kang mga endorsement, papasok sa'yo. Syempre, kung maganda ka, talagang maganda ka. O, ganon. Hindi siya katulad na sa atin na alam mo yun, kapag na-makeupan ka, tapos may beauty ka. Kasi tayo, mga Pilipino, yung kumpiyansa natin sa sarili, yung meron tayo. Yung parang alam natin na may kulang or may dapat ayusin, hindi, daanan natin yan sa makeup, carry na yan sa kumpiyansa natin. But it's maganda yon, di ba? Kung iisipin mo, maganda yung may kumpiyansa ka sa sarili kaysa naman sa wala. So, mahirap naman yung tipong maganda ka nga, tapos naman, kulang ka naman sa confident. Kaya nananalo ang Pilipinas pagdating sa beauty pageant kasi yung kumpiyansa natin buo. Sila, kahit nagpagawa sila, maganda sila, hindi sila ganun kakumpiyansa. Kaya natatalo sila. Ganon! So, yan. So, sino ba yung mga beauty queen na gusto ko? Ang mga beauty queen na gusto ko, unang-una gusto ko si Baitong Jererat ng Miss Earth Thailand 2021 na naging Miss Earth Fire noong 2021. So yun, gustong-gusto ko siya. Gusto ko yung kabaitan niya. Kapag nakita mo siya sa personal, she's approachable. Tapos, siya, machika siya. So, close ako sa kanya kasi talagang dinadaldal ko siya. Saka sa tuwing nakikita niya ako, siya yung unang-unang nag-greet sa akin. So, gusto ko yung attitude niya. Tapos, ang gaang niyang kakwentuhan, ang gaang niyang kasama. So, mabait siya. At siya talaga yung masasabi ko na gusto ko uling sumali sa beauty pageant as long as possible. Pwede nga sa Miss Universe kasi eloquent talaga si ate. Tapos may beauty, tapos magaling din yung kanyang performance. So, gusto ko siya, yung pagkatao niya bilang Thai people ha.
kakaiba, sobrang winner. And then, pangalawa, gusto ko si Chalita Swansane, si Namtam. Ang lumaban noong Miss Universe 2016 sa Pilipinas. Masasabi ko kasi si Chalita talaga kung beauty ang pag-uusapan, talagang may wow factor siya. Morena siya pero kapag tinignan mo may wow. Ngayon hindi na siya morena, maputi na siya kasi nagpapa-inject din, charot. So yon. So medyo iba na nga lang siya ngayon kasi ngayon artista na siya. Isa siyang kilalang artista dito at maanghang na artista. I mean yung kung ano yung lumalabas sa bibig niya, laging pinag-uusapan. So masyado siyang prangka. So parang ayun na yung naging image niya ngayon, yung istariray, ganon. So, pag nagsalita siya, kagad, viral kagad dito, ganon. So, laging inaabangan ko ano yung mga sasabihin niya. Kasi, nakilala siyang matabil ang bibig ngayon dito. Hindi ba katulad nun dati na tahimik lang, ang sweet lang. Gusto ko siya kasi yung beauty na meron siya, tapos caliber din, di ba? Nakita naman natin sa Miss Universe, talagang ang layo din ng narating ni Thailand. In fairness, ayun yung natural sa kanya, talagang kabugera siya. Yon. And then, sino pa ba? Gusto ko rin si Amanda Obdam. Dati ayoko sa kanya kasi parang feeling ko maldita, ganon. Pero no, kabaligtaran siya sa personal. Lalo na kapag makakausap mo talaga siya or magiging malapit ka sa kanya, doon mo makikilala na sobrang humble ng isang Amanda Obdam. And then, talagang masasabi ko, oh my God, panalo ang Amanda Obdam sa kabaitan. So, talagang sa tuwing makikita ko siya, I like her na. And then, sino pa ba? May gusto pa ako. Si, tawag dito, Angeli Ann Scott Kemes. So, yun. Si Angeli Ann Scott Kemes, gustong gusto ko siya. Yung beauty na meron siya talagang very natural. Parang siya yung mga, masasabi kong beauty queen na hindi nagpagawa. Di ba? So, yun. So, sobrang panalo. Sobrang winner ng face. Tapos, ang tangkad. And then, maganda. Face value check. Napaka-brilliant ng beauty. So, gustong gusto ko siya. And then, of course, gusto ko din si Siriton, yung naging Miss International. So, gusto ko siya kasi nakausap ko siya ng Miss International. She's a very humble. Tapos, ang ganda niya sa malapitan. Tapos, parang, ayun, gusto ko yung beauty na meron siya. Tapos, gusto ko din, syempre, may isa pa akong beauty queen na gusto eh. Actually, nakakalimutan ko yung pangalan niya. Sino pa ba? Antonia Porcel. Gusto ko rin sa Antonia Porcel. Kahit kailan naman, paborito ko naman si Antonia. Noon-noon pa. Hindi naman nawawala sa listahan ko talaga si Antonia. Kasi si Antonia, to be honest, napaka-humble. Ayun yung maganda sa kanya. And then, sa Miss Grand, gusto ko si Impa. Si Impa kasi, parang, alam mo, tahimik siya, pero may pagka-istarira yung dating. Tapos, tahimik siya, pero yung mga ginagawa niya nagba-viral. So, yun. So, hindi naman siya ganun kaganda, pero winner. So, may isa pa ako na yung sinasabi nila na gumagaya daw kay Catriona Gray na naging Miss Earth din, pero hindi siya nanalo. Sino ba to? So, Miss Universe Thailand na 20, kung hindi ako nagkakamali, 2019 na lumaban sa South. Nakalaban niya si Subini Tonsi. Ayun, gustong gusto ko yung mukha nun. Maraming beses ko siya nakita sa personal. Napakabait, napakaganda, at nakaka-starstruck talaga siya. Pag nakikita ko, para siyang anghel na nalaglag sa lupa. So, sinesearch ko, sorry. So, 2019. So, yun na. Ang pangalan niya ay Pawin Sudadurin. Ayun, si Pawin Sudadurin. So, maraming beses ko siya nakita. Sobrang ganda niya. Sobrang bait, sobrang humble. Nice talaga, parang yung pag nakita ko siya sa personal, ang anghel. So, yun, hindi ko rin makakalimutan si Pawin Suda. Talagang masasabi ko, pack na pack talaga yung beauty niya. So, yun! Sila yung mga beauty queen from Thailand na talagang sobrang gusto ko, sobrang love ko, sobrang hindi ko sila makakalimutan dahil sa mga kabaitan nila. So, yun. So far, yun yung gusto ko.
Yung iba, chika lang. So, yan. So, kayo ba? Sino ba yung nagustuhan ninyong beauty queen from Thailand? So, please comment below para at least malaman ko naman kung sino sa inyo. So, yun guys. Guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po yung notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sa akin ganon, keep smiling lang para lalo tayong gumanda. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli natin chikahan. Paalam! Thank you guys!